Hello Kathleen fans! So ito na nga ha, usap-usapan ito mga kasombreros. Yung pagyakap ng Kathleen sa iba't ibang partners mga kasombreros. Dito kay Sir Alden, itong si, if I'm not mistaken, si Mitch Oliva, ito mga kasombreros. Or si Ma'am Marlene Capones. Tapos si Ma'am Catherine naman, dito sa kanyang bestie. At saka kapatid na si Kyle Itchari nga mga kasombreros. So, kasi itong si Sir Alden, napansin nila ito ng mga Cathinatics. So, it's a tie na. Si Sir Alden ay kanyang kasiklista, no? Or ka-ride mga kasombreros na si Marlene Capones yata ito. But correct me if I'm wrong mga kasombreros. Sina Sir Alden ay andito sa Toby's Estate mga kasombreros na parang nag-stop over sila. Tapos si Ma'am Catherine naman ay ito nga no, si Kyle mga kasombreros. So ito pala, yung parang event pala nila ito no, sa Pure Gold mga kasombreros. Itong time na ito. So parang yung convention nila. So kasama si Ma'am Bel Mariano. So it's a tie daw no, sabi ng mga Cathinatics at saka mga Kathleen admins mga kasombreros. So wag natin ibigyan ng mali siya kasi alam natin na si Kyle at saka si Catherine para mag-ate. Si Sir Alden naman at saka si Ma'am Marlene Capones. Si Ma'am Marlene Capones may asawa, anak niyan si Sir Mauro. So, natandaan ko si parati yung sinabi ni Sir Alden na kapag alam niya na parang yung isang magjowa ay kailangan mag-distansya doon mga kasombreros at hindi lalapit, no? Para hindi mag-create ng kumbaga pa ng away o ng gulo. So, ganun ang ginagawa niya. Pero pag alam niya na pwede, ay ganun mga kasers. Kung kaya pwede siyang, libre siyang na kapag ganito sa mga girlfriends niya, mga kasers, mga friends niya na girls, ay yun ay dahil ay alam niya na kumbaga pa wala siya sa boundary, no? Wala pa siya dun sa may kumbaga pa he knows his bounds mga kasembrers. So, ganun lang yun. And then ito, yung Cream Silk ay naglabas ulit ng isang teaser photo mga kasembrers. Actually, dalawa ito. So, teaser photos ng Kathleen, no? Ni na Ma'am Kathleen at siya ni Ma'am Nadine Lustre, mga kasombreros. So, aabangan natin ito. Pero alam ko ito ay part ng kanilang project, no? Na gagawin mga kasombreros. Siguro yung project na gagawin nila ay kabilang doon or sponsored by Cream Silk, mga kasombreros. Maybe parang ano siya, no? Parang small project, something like that, or pelikula talaga. So, nag-aabang tayo kung ano ang mga next na kaganapan ng Kathleen, mga kasombreros. Catherine at saka Nadine Lustre. And then ito, si Sir Joshua, mga kasombreros, ay spotted, no? Alam ko part pa rin ito ng TNT nila, pero ito kasi ay niyakap-yakap niya si Ma'am Catherine, na kung saan na yan, crush nga niya nung una. So sabi niya dito, Joshua napaakap kay Kath, miss na miss niya ito eh. Pero behave si Kath dito kasi baka may magalit. So behave nga si Ma'am Catherine dito mga kasos kasi parang hindi siya imakap pabalik. Parang ano lang, parang parang dukmol, parang ganun. Na pag parang tropa-tropa na pagdukmol mga kasos ng katawan, parang ganun. Parang bangga, no? Bangga ng tropa. Yun ang kanilang ginawa dito mga kasombreros. And then ito nga no, parang si Joshua ay nagpasalamat at saka nagsalita ng konti dito sa nagpatawa pa siya sa TNT mga kasombreros. So after ito ng event ng kanilang 25th anniversary ng TNT. So hindi kasi ito na isama doon sa unang vlogs natin. So, ito po ay part pa rin ng outros. And then ito, sobrang kulit nito, si Sir Alden, ang sabi ng mata, parang dami mo nang gustong gawin, Pops. Gusto niya pa rin mag-painting, mga kasombreros. Ito, painting today, one layer, one glaze, one stroke at a time. Parang, ano pang hindi nagagawa ni Sir Alden dito? Parang complete package, no? Parang gusto niya ito maging swimmer, kasi biker na siya, nagja-jog na rin, nag-workout, no? Parang baka gusto maging swimmer din, Sir Alden, kasi ngayon painter of the day ka na naman. So, ang kulit, no? Parang dito makita na pwede palang matutunan
yung iba't ibang bagay kapag ikaw ay interesado talaga mga kasombereros. So sa biking, pagiging piloto, no, ano pa bang pwede niyang gawin, businessman, actor, no, talagang ano pang gusto mong gawin, Pops Alden, parang hindi ka pa unreachable ang iyong mga hilig mga kasombreros, no. And then ito, ang verse na shinare ni Pops Alden kagabi actually ay Psalm 104. Sobrang ganda nito mga kasor. Sabi niya, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. So that's Salmo or awit 100 verse 4 mga kasor. Sobrang ganda ng verse na ito. Actually yung 100 na Psalm, actually lahat lahat mga kasombreros ay sobrang ganda when it comes to Word of God. So walang itulak kabigin, lahat po ay maganda. And then ito, nag-post siya sa kanyang Instagram na sabi niya dito, nobody does it like Tom Cruise, yung sa Mission Impossible The Final Reckoning nga, yung sabi niya dito. His dedication, his passion, salute, sabi ni Pops Alden. Kasi si Tom Cruise dito ay naglambitin, no, sa isang helicopter. Hindi ko alam kung ano to, kung nasa parang green screen or edited lang ito mga kasembreros, or talagang ginagawa niya talaga itong literal, kasi sobrang ano, no, kapag sobrang delikado ito, life and death ang stunts na ito mga kasembreros na ginagawa niya. So but knowing Tom Cruise na yun nga, no, sa mga stunts ay bihira siyang nagpapa-double mga kasembreros. So yun po, no, but he's professional of course. So yun lamang po ang ating yung ating Kathleen item. Sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Kaibigang Kakaiba. John 15:13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Sa Tagalog po, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So, may naisip pa tayo na kunwari kaibigan natin nung elementary, high school, college, or kahit na hanggang ngayon na matanda na tayo, may naisip pa tayong kaibigan mga kasembreros na masabi nating kakaiba, no? Yung itong kaibigan ko na to, yung iba, chismoso, chismosa, marites, pero itong kaibigan ko na to ay tahimik lang at nagkikip ng secret. May mga kaibigan ba tayo na yung iba magastos, yung iba matipid, yung iba kuripot, yung iba ayaw mag-ambag. May mga ganun tayong mga kaibigan mga kasembreros na yung mga normal at mga typical na ugali ba ng tao na may mga kaibigan tayong inuutangan natin parati, no? Galante na kaibigan, kaibigan na maganda yung penmanship, may kaibigan tayong magaling magsalita, may kaibigan naman tayo na tahimik lang, na may kaibigan tayo na parating maganda yung damit, parating may bagong gamit, no? May mga kaibigan tayong mga wala lang, dead ma lang sa mga material things mga kasembreros. So dito sa John 15:13 mga kasembreros ay sinasabi ni Jesus Christ na walang, kung pa nagkukumpara siya dito ng walang isang kaibigan or ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin or maangkin or mapossess ng kahit na sino man, ay yung mga kaibigan, no, na kayang ialay ang kanyang buhay para sa kaibigan din mga kasembreros. So this is what we call sacrificial love mga kasembreros. So maaring hindi man ialay yung buhay na kikitilin or papatayin yung buhay niya para dun sa kaibigan, but sometimes yung time, yung effort, yung energy, yung kindness, yung love na naibibigay ng ating kaibigan sa atin ay kung masabi natin meron tayong kakaibang kaibigan. In saying this, Jesus prepares His disciples for His crucifixion and shows them what He meant when He told them to love each other as I have loved you. So si Jesus Christ po dito sa verse 12 at sa verse 15 mga kasembreros ay ito na yung time, no, na malapit na siyang dakpin at bago siya i-crucify mga kasembreros. So yung talagang bili niya talaga, no, magmahalan. So yung verse yung chapter 15 ng John mga kasembreros ay since namamaalam na nga siya ay parang parati niya sinasabi na magmahalan kayo.
And all true love involves some kind of a sacrifice, no? Meron talagang sacrifice mga kasembreros ang pag-ibig. Sa magjowa, sa mag-asawa, sa anak to nanay, anak to magulang, magulang to anak, and then kapatid to kapatid, and so on. Any kind of love mga kasembreros, kahit na sa kaibigan lang, ay meron niyang tinatawag nating is-sacrifice ka talaga. Minsan oras mo, minsan na magpapahiram ka, minsan yung tenga mo, makikinig ka sa kanila, and so on. It stands to reason then that the greatest love of all would involve a total laying down of one's life for the loved one. So, ang tinutukoy actually dito na kakaibang kaibigan mga kasembreros ay walang iba kundi si Jesus Christ, no? The greatest lover of our soul. So, sacrifice is paramount in John or 1 John 4:10 mga kasembreros. Ito ay equal, no? Doon sa verse na ito, no? Sa unang John 4:10 mga kasembreros. Sabi niya, this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So, ang tao, umiibig po hindi dahil lang sa emotion, hindi dahil nature natin na tayo po umibig, dahil po una po tayong minahal ng Diyos mga kasembreros. Kumbaga pa yung binhi, yung lahi natin na tao, yung unang nagtanim talaga niyan mga kasembreros ay ang Diyos natin. So, parang hybrid, no? Parang ibang lahi. For example, ito yung breed ng ganito ay may genes na siya na ganyan. So, tayo po bilang tao ay tinamnan na tayo ng Panginoon ng pag-ibig. That is why we were created out of love, not out of hate, mga kasembreros, or wrath, or jealousy, or so on. So, the sacrificial love of God, also known as agape love, stands as the greater love and is how the source of love saved us. Another reason why laying down one's life is considered the greatest love is its counterintuitive nature. Humans tend to prefer taking rather than giving. So ito kasing normal sa atin, no? Mas gusto natin na minamahal tayo parati, binibigyan tayo ng atensyon, binibigyan tayo ng ating ng regalo, yung mas gusto natin ng receiver instead of giver. However, okay, kapag Bible principle na mga kasembreros, mas gusto ng Diyos ang mga nagbibigay kaysa sa mga tumatanggap. So instances of selflessness leave us amazed. So yung pagiging selfless ng kakaibang kaibigan natin na si Jesus Christ nga mga kasembreros ay kamamanghaan natin. When a father dives into raging water to rescue his child, when a woman asks the doctor to prioritize her child, or when a soldier falls on a grenade to save his brothers in arms who were humbled and awed. In the modern concept of love, the focus often gravitates towards self-satisfaction, and in many circles, the idea of sacrifice is considered unnecessary or even repugnant. So baliktad kasi ngayon, no, ang mundo mga kasembreros, mas gusto nila na sila yung minamahal, sila yung binibigyan ng atensyon, yung sacrifice binibigay sa kanila. In contrast to our diluted version of love, agape shines brightly. So baliktad ito, no, sa pag-ibig ng Diyos na tinatawag na agape mga kasembreros. And ang agape na ito ay parang unconditional siya, no? Hindi siya nag-aantay ng kapalit mga kasembreros. So nasa sa inyo na yun. You have the choice. But isipin natin parati na may consequence siya mga kasembreros kapag tayo po ay kung pa nag-oppose doon. So for Christians, the expression of this greater love isn't limited to literally laying down our lives. We don't have to wait for a grandiose moment of sacrifice to love others as Jesus loves us. So our daily lives should be characterized by selflessness and deference and denying of ourselves for the good of others. So yung pagiging selfless mga kasembreros ay dapat pinopossess po natin yan at saka part po ng ating buhay po talaga kasi tayo po ay bilang mga anak ng Diyos, mga tinawag ng Diyos mga kasembreros. You cannot call yourself child or children of God if you don't know how to love because God is love mga kasembreros. And hindi mo rin pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos pero ang tao hindi mo mahal o ang mahal mo ang tao ang Diyos po hindi. So hindi po dapat ganon. So either of the two ay walang option doon, pareho mong mamahalin. Pero ang prioritize lang talaga or priority ay mas mataas at pinakamataas mga kasembreros ang ibibigay nating pag-ibig, paggalang, honor and glory and pagtaas mga kasembreros ang ating Panginoon.
So pangalawa lamang po ang tao. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi natin mamahalin ang tao, mga kasembreros. So walang kumapa yung kakaibang kaibigan natin na si Jesus Christ. Walang makakapantay, mga kasembreros, sa kanyang kumapa exceptional, outlandish, out of this world na love, mga kasembreros. Kung ang mundong ito ay gusto parati ng tagatanggap na ng love, but sa atin po dapat po tayo magbigay, because kapag nagbigay tayo, tatanggapin din natin yan, mga kasembreros, kasi nga ang buhay is a matter of planting and harvesting, no? Sowing and reaping, mga kasembreros. Kung ano yung tinanim natin, siya rin nating aanihin, mga kasembreros. And kapag nagtanim tayo ng sama ng loob, kapag nagtanim tayo ng galit, ng selos, ng inggit sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kapatid, kapag tayo mag-expect ng mga positive things, mga kasembreros, not unless na mga totoong anak din sila ng Diyos, kasi hindi sila gagawa ng paghihiganti kapag ano. Pero sa atin din po yun, no? Kapag tayo po ay hinusgahan ng Panginoon, baka tayo rin po ang masusumbalikan talaga, mga kasembreros, kapag hindi tayo nagmahal, kagaya ng ating kakaibang kaibigan na si Jesus Christ. Alright, so now po in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, magnificent, ang kakaibang kaibigan natin na si Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. Halaga.